Sa isang liblib na lugar, may isang dalagang ina na palaging inaapi ng grupo ng tambay sa kanilang barangay. Araw-araw tuwing lalabas siya para bumili ng pagkain o maglakad sa kalsada, lagi siyang binabastos at pinagtatawanan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang target, pero ramdam niya sa katawan ang takot at pangulila. Ang pangalan niya ay Cora. Isang hapon habang bumabalik siya mula sa palengke, may narinig siyang kakaibang tinig sa tabi ng bakod. Si Migoy, isang maliit na duwende na matagal nang nakatira sa lumang puno sa tabi ng kalsada, nakatitig sa kanya. Di tulad ng ibang duwende na nakikita lang sa kwento ng matatanda, si Migoy ay may kakaibang karisma at kapangyarihan. May liwanag sa kanyang mga mata na tila nagbabanta at nag-aanyaya sabay-sabay. Bakit ka nandito? Ang tanong ni Cora. Nakita ko ang nangyari sa iyo araw-araw. Ang sakit na dulot sa iyo ng mga tambay. Ramdam ko rin. Ang sagot ni Migoy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Takot na ako sa kanila. Ang sagot ni Cora. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ang sabi ni Migoy. Mula sa araw na iyon, si Migoy ang naging tagapagbantay ni Cora, ngunit hindi sa maraang makikita ng tao. Sa gabi habang natutulog si Cora, naririnig niya ang maliit ngunit matalim na tinig ni Migoy. Maghanda ka, ngayong gabi magbabalik ang mga tambay sa kanilang gulo, ang sabi ni Migoy. Ano ang dapat kong gawin? Ang nahihintakutang sagot ni Cora. Manalig ka sa akin, sila ang makakaramdam ng ganti sa unang beses nila nahaharap sa akin. Dumating ang gabi. Ang mga tambay na noon ay matapang at walang takot ay muling naglakad sa kalsada kung saan madalas inaabuso si Cora. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay malamig. May kakaibang anino sa bawat sulok at ang katahimikan ay nakaka-alarma. Tingnan ninyo, nandito na naman siya, ang sabi ng mga tambay. Halika tapusin niya natin ang ginagawa natin kahapon. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang sumabog ang liwanag mula sa lumang puno. Si Migoy, bagamat maliit, ay naglabas ng kakaibang kapangyarihan. Ang bawat hakbang ng mga tambay ay nagiging mabigat at parang hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Ano ito? Bakit parang hindi ko maigalaw ang paa ko? Ang liwanag na ito, hindi normal. Si Cora sa kabila ng takot, naramdaman ang kakaibang tapang na bumabalot sa kanyang katawan. Migoy, anong nangyari? Sila ngayon ang makakaramdam ng sakit na dulot nila sa iyo. Hindi ko sila papatayin, pero mararamdaman nila ang takot na palagi mong nararamdaman. Ang mga tambay ay nagsimulang magulat sa kanilang sariling katawan. Ang bawat galaw ay tila pinipigil ng invisible chains at ang bawat tanaw ng liwanag ni Migoy ay nagdudulot ng pangamba na hindi nila maipaliwanag. Tumigil ka, hindi ko kaya ito. Tigil na, sobra na, ang sabi ng mga tambay. Migoy, patuloy mo lang sila hanggang sa matutunan nila ang aral, ang sabi ni Cora. Oo, hindi sila makakaulit. Sa loob ng ilang oras, ang mga tambay ay naglakad pa uwi, nanginginig at puno ng pangamba. Hindi nila alam kung paano nangyari iyon, ngunit ang takot ay malinaw sa kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang sakit na kanilang dulot sa iba. At si Cora sa wakas, nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi na takot, kundi may tapang at pag-asa. Salamat, Migoy. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta tandaan mo ang tapang na mayroon ka sa sarili mo. At sila, matuto silang huwag mang-api ng mahina. Mula noon, araw-araw na naglalakad si Cora sa kalsada, hindi na siya inaapi ng mga tambay. Kahit naroon sila, alam nilang may nagbabantay sa kanya. Ang pangalan ni Migoy ay naging alamat sa kanilang barangay. Ang duwende na hindi basta lumilitaw, kundi nagdadalang ng hustisya at ganti sa mga umaabuso. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, naririnig pa rin ni Cora ang boses ni Migoy. Paalala na kahit maliit, ay tila walang kapangyarihan ng isang nilalang ang tama at makatarungan na ganti
ay laging may paraan upang dumating. Huwag kang matakot, Cora. Sa bawat oras na may manlalamang, darating ako. Naririto ako. Alam ko, Mikoy, salamat sa lahat. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad si Cora pauwi, hindi na bilang inaaping babae, kundi bilang simbolo ng lakas at tapang. Ang mga tambay na dati ay nagpapakita ng karasan at pang-api ay natutong igalang.